Here's a quick demo ng Tinker Pro POS para sa mga pharmacy at drug distribution businesses. Ipakita muna natin yung mga essential features para sa mga businesses na yon. First, makikita natin yung prescription notification, especially sa mga gamot gaya ng antibiotics. Kapag na-verify na ni pharmacist or ni cashier na merong prescription si customer, i-enter lang natin. Meron din tayo yung low stock warning para ma-notify si cashier na papaubos na yung stocks ng mga certain na mga gamot natin. Meron din tayo yung expiration para ma-alert si cashier na careful siyang magbibigay or magde-dispense ng mga gamot kasi papa-expire na yung ibang batch ng mga items. Kapag magbabayad na si customer, pipindutin lang natin yung payment and then makakapili tayo kung cash payment or e-wallet. So kapag cash, i-enter na natin diretso or kung magkano yung binayad ni customer. Pero itry natin muna yung GCash payment. Select natin yung e-wallet, naka-auto-select na yung GCash, i-input na lang natin yung reference number. Enter natin or submit. Automatic na siyang mare-record as sales transaction. Makikita natin yung mga previous sales history natin dito sa sales history. Ayan. So, dyan natin makikita kung anong date and time nag-transact yung specific customers natin, sino yung cashier na nag-process, and yung total nila. Kung gusto naman natin makita yung inventory, pupunta lang tayo sa backend by going sa menu, tapos management. Ito yung lalabas dyan. Makikita natin dyan, kapag na-refresh natin yung screen, kung ilan na lang yung remaining balance sa ating inventory. Gaya kanina, gusto nating makita bakit naging 99 na lang yung citizen natin, pwede nating i-click yung stock history or double-click yung item name. Makikita natin yung initial stock niya na 100, pero nakabenta tayo ngayon ng 1 piece ng ganitong date and time, kaya siya naging 99 na lang. Same thing din dito sa Biogesic, bakit siya naging red? Meaning niyan, low stock na siya. So, ang initial stock niya is 100, nag-adjust tayo ng inventory, naka-receive tayo ng bagong stocks, at nakabenta tayo ng 2 piraso, kaya siya ngayon naging 69 pieces or nakabenta tayo ng 1 piece this time. Kung gusto nating matrack yung mga expiry date tsaka yung batch number ng mga gamot, dito natin siya makikita sa batch and expiry. Halimbawa, yung mga Biogesic, hindi naman para-parehas yung kanilang batch number or lot number. Dito natin sila matatrack. Halimbawa, itong batch na to, wala siyang naka-indicate na batch number, mag-expire na siya in 7 days. Ito yung kanyang expiration date. While yung batch 1, 2, 3 natin, mag-expire naman siya next year pa. Ito naman January 11, 2027, while yung batch natin na 4, 5, 6, mag-expire siya in 2.5 years pa or 873 days. So, pwede natin siyang matrack kahit parehas na gamot pero magkakaiba yung batch number at saka ilang piraso yung mag-expire para sa batch na yon. Pwede rin tayong maghanap or mag-filter out ng mga items based sa kanilang batch number. Halimbawa, merong mga balita or mga mandate si FDA or yung manufacturer na yung batch 1, 2, 3 may mga issues, need nating i-recall or i-dispose, itatype lang natin sa ating search field yung 1, 2, 3. And then, makikita na natin ngayon kung ilang piraso yung mga Biogesic natin na may batch 1, 2, 3, which is 25 pieces, mag-expire siya next year. Now, kung gusto naman nating makapag-restock ng mga low stock, pupunta lang tayo sa Create Document, select natin yung purchase order, i-input lang natin kung sinong supplier yung pagbibilhan natin. So, pwede tayong mag-add ng supplier dito. Halimbawa, no, si Unilab, input lang natin yung name ni supplier tsaka si RightMed. Balik tayo ng inventory. Gagawa tayo ng purchase order. Select natin si Unilab.
hanapin lang natin yung items na gusto nating i-restock or yung mga items na dumating sa atin. Halimbawa, mag-order tayo ng 100 pieces, i-input natin yung cost tsaka selling price, and then continue natin. Pwede tayo mag-input ng mga reference number kung kailangan, and then kapag okay na, isi-save na natin. Pwede rin tayong mamili kung paid na ba siya or unpaid pa rin. Save natin. And then, kung unpaid siya, pwede tayong mamili ng date in the future to see kung kailan babayaran yung batch ng mga gamot na yan. And then, save natin ngayon. Now, kung pipiliin natin yung receive now, mare-receive natin immediately yung mga gamot. Pero hindi tayo makakapag-set ng batch number at saka ng expiry date. Kaya ang recommended dito kapag pharmacy businesses or drug distribution business is itong no, receive later. Now, ito ngayon yung ating PO. Pwede natin siyang i-print. This one. Now, pupunta tayo ngayon sa purchase order. Makikita natin dito na yung ating PO number 6, naka-unpaid pa siya tapos to receive. Kung gusto na natin siyang i-receive para mag-reflect na siya or mag-add dito sa 69 pieces natin, balik lang tayo ng purchase order, select natin yung actions, and then receive items. Now, kapag yung na-receive natin na paracetamol ay kompleto tsaka same sila na batch number, i-receive all na lang natin. Pero, kung yung na-receive natin ay magkakaibang batch number, balik tayo sa receive items, pwede natin siyang i-input na yung 50 pieces, ang batch niya is 678, mag-expire siya let's say sa 2029 ng July 11, and then, syempre, 50 pieces pa lang yung na-record natin, meron pa tayong remaining na 50 pieces. I-add lang natin. Now, yung remaining 50 natin, ibang batch naman siya, 098. Tapos mag-expire naman siya sa 2030. Let's say sa December 1. Yan. And then, isi-save na natin ngayon. So, ito yung way natin para makapag-record tayo ng bagong stocks pero magkaiba sila ng batch number at saka expiration date. Repeat the same process lang hanggang sa makompleto yung original purchase natin na 100 pieces. Kapag nag-add tayo ng panibago, meron na siyang warning na bawal tayo mag-exceed sa purchased quantity. So, which is normal behavior yan, safety yan natin, para hindi tayo magsobra during purchase order. Isa-save na natin ngayon. Now, yung 100 pieces na na-receive natin, magre-reflect na yun ngayon sa inventory natin. Select lang natin yung stock history or double click. Makikita na natin na naka-receive tayo ngayon from 69 pieces, naka-receive tayo ng 50 pieces, kaya siya naging 119, and then naka-receive din tayo ng isa pang 50 pieces, magkaibang batch yan sila, no? Kaya ganito yung itsura niya or format niya. Kaya siya ngayon naging 169 pieces. Meron din tayong expenses tab. Kung gusto nating ma-record yung mga expenses natin, like yung mga utilities, yung renta sa store or sa office, yung mga pasweldo, maintenance, gasolina, and so on and so forth. Tapos magre-reflect yan sa ating income statement sa reporting para makita natin kung talagang kumikita yung ating business. Halimbawa, gusto nating makita yung income statement for this year, makikita dyan lahat ng ating revenue o yung sales natin is 8,600 so far. Tapos yung mga expenses natin so far naman ay 5,706. Kapag meron tayong mga iba dyang expenses like salaries, mga maintenance, rent, bills, magre-reflect din siya dito. Magbabawas din yan sa ating sales hanggang sa makita natin yung net profit ng ating business. Diyan natin makikita kung tumutubo ba talaga or kumikita talaga tayo sa business natin. Pati yung mga low stock, kapag naset natin yung low stock, lalabas din siya dito. Yung mga expiry, yung mga fast selling items, makikita natin dyan. So, meron tayong mga sample items dito. Jessic, ibang items.
pati mga gamot, nakikita po dyan, mga fast selling, mga slow moving at saka non-moving. And then kung ipapa-BIR register din nila, nakaready rin po yung ating system.